Sa umagang ito, no, napakaganda ng gising ng Panginoon sa atin. Tingnan mo nga yung katabi mo ulit. Mukha ba maganda gising yan? Kuya, parang hindi. Parang hindi pa siya nag-almusal. Parang bago yata siya pumunta dito, meron yata siya nakaaway. No? So, sa umagang ito po, sino po dito yung pumunta ka lang dito kasi gusto mong pumunta dito? Lahat pala tayo gusto na. Sino ito yung pumunta ka dito sa lugar na to kasi, Lord, I want to meet you face to face. Ayan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha mo bang na-meet si Lord face to face? Ayan. Sabi nga ng Lord, He created us according to our image. Ayan. Kaya kung makikita mo yung katabi mo ngayon, that is the image of God. No? Kaya wag kang magsasabing, ang pangit mo. Wag ganun. Walang pangit dito. No? Lahat tayo mga pogi, no? Lahat tayo magaganda, no? And speaking of intentional, no? Ako po naniniwala, no, na para sa atin, no, kapag meron tayong gusto mapangyari sa buhay, we have to be intentional. Tama po. Sabi ni Jose Rizal, no, ang hindi daw lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa, no? Pero sa totoo lang, ang hindi bumangon sa higaan ang hindi makakarating sa patutunguhan. No, ibig sabihin, you have to wake up first. No? Babangon ka muna. No? Babangon ka muna para meron kang magawa. Yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, tanungin mo, nakabangon ka ba? Kamusta pagbangon mo kanina? Minsan kasi pag bumabangon tayo, medyo may stiff neck tayo, no? So hindi tayo nakakaranas ng Monday sickness. Ayan, yung sipag mo ng Sunday, pero tinatamad ka na ng Monday. Kasi alam mo, ito na naman yung trabaho, ito na naman yung buhay ko. Ay nako, 8 hours a day, uupo na naman, haharap na naman sa computer. Tapos pag uwi ng bahay, ayun, kakain. No, kaya yung iba tumataba. Yan. Minsan naman yung iba, ayaw ko pumasok na school, makikita ko na naman teacher ko. No, pero meron din iba yung gusto kong pumasok ng school kasi makikita ko yung crush ko, ganyan. No? Pero wala naman siguro ditong pumunta ka ng church kasi gusto mo makita crush mo, no? Walang ganun dito. Wala. Amen? Ang meron dito, mga taong gustong makita si Lord. No, gusto niyo na ba? Makilala. Yan. Amen. So ngayon, mahalaga po na napag-uusapan natin ang salitang intentional. When we say of intentional, sa Tagalog, ito ay sadya. No? Merong isang gumawa ng kamalian, no? Tapos ang sabi niya, hindi ko sinasadya. Naniniwala ka bang hindi sinasadya ang isang pagkakamali? No, kung minsan sinasadya natin pero pag umarap na tayo sa tao, ay, di ko po sinasadya yan. No, ay, wala po akong kinalaman dyan. Panay tanggi tayo, no? Pero, when we say of intentional, ito po ay kusang paglapit. No? Kusang paglalakad, kusang paghahanap. No? So, ngayon po, pag-usapan po natin, ang title po natin ngayon is The Intentional Life of Worship. No? Bilang tayo po yung mananampalataya, ang pagpuri natin sa Panginoon ay hindi po dahil maganda yung kanta. No? Sino po dito yung na-bless dun sa kanta? Pero di na-bless kay Lord. Meron ganun yung na-bless po ako sa kanta, pero di po ako na-bless kay Lord. Kaya po ako na-bless kasi gustong-gusto ko yung kanta. God of Revival daw. Buhay na buhay ako. Ay, kaya po ako na-bless kasi ang lakas ng drums, nagising ako. No? Pero tayo po, bilang mananampalataya, we don't live according to our feelings. No? Kasi may mga tao na nagsasabi na, ay, nakapag-worship ako, bakit umiyak ako eh? No? Umiyak ako sa pagkanta, umiyak ako sa pagpupuri, napasayaw ako, kaya napa-worship ako. No? Meron tayong maling understanding pagdating sa worship. No? Ang worship, hindi siya yung basta lang nararamdaman natin. No? Hindi lang siya yung kusang dumating. But worship is about our intentional na paglapit sa Panginoon as we surrender our lives to Him. No? Sa Bible po, makikita po natin the way how people worship God in the Old Testament. No? In the Old Testament, usong-uso pa noon ang Tabernacle of Moses. Sino po dito nakakaalam ng Tabernacle of Moses? Yan. Ito po yung worship center noong unang panahon na kung saan, pag pumasok ka, kailangan mo magdala ng mga hayop. No? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan hayop. Tao yan. Kailangan mo magdala ng hayop, no? At itong hayop na to dapat perfect, no? Dapat walang kapintasan, no? Dapat wala siyang kahit anong mark ng peklat, no? Minsan tayo gusto natin nakita yung yung flawless, yung walang pimple sa mukha, no? Ganun yung ino-offer natin sa Lord, no? Ay, nung unang panahon, they offer God yung mga perfect, no? Mga tupa, ayan, mga sheep, no? Mga
kung ano-ano pa. And then, kinakatay yon. Tapos merong outer place, merong holy place, at merong holy of holies. Yung outer place, doon kinakatay lahat. No? Tapos yung outer place, yun yung lugar na kung saan ang mga priest lang yung pwedeng pumasok. Hindi pwedeng pumasok yung normal na tao. No? Kundi yung mga merong mga posisyon as a priest. No? At meron doon yung Holy of Holies. Yung Holy of Holies, ito yung lugar na kung saan yung high priest lang yung pumapasok. Ibig sabihin, yung leader lang ng mga priest ang pumapasok. At doon, ini-sprinkle niya yung mga blood nung kinatay sa labas, kasi yun ang ibig sabihin nun is para ma-redeem ang kasalanan. So doon pa lang sa unang panahon, malinaw na without shedding of the blood, there is no forgiveness of the sin. No? Kasi doon sa Holy of Holies, doon ini-sprinkle yung blood and doon malalaman kung ang tao ay patatawarin. No? So ibig sabihin, nandun nagaganap yung tinatawag na atonement. Sabihin mo nga sa katabi mo, atonement. Ayan. Spell atonement. Kuya, next week na lang ako attend ulit. Uwi na ako. So, pag atonement, ibig sabihin pagtubos. Kasi nga, yung kasalanan natin, may payment yon. For the wages of sin is death. No? So, kailangan siya na magkaroon ng atonement or pagtubos. So, meron tayong tinatawag na Day of Atonement. Sabihin mo nga, Day of Atonement. Ito yung araw ng pagtubos noong unang panahon. At itong araw na to ay nangyayari lang once a year. Imagine mo, once a year ka lang patatawarin ng Lord. Paano kaya yung pag namatay ako tapos di ba pala ako napatawad? Ganun katindi yung atonement of the sin. No? Ganun katindi requirements noon para ma-worship ang ating Panginoon. But all of a sudden, nakita ng Lord hindi okay yung ganitong way. No? Nakita ng Lord na meron pang mas effective na way. Kasi hindi na naabot ng tao yung pamantayan ng Diyos. Sa sobrang dami ng law, hindi na naabot eh. So, ang Diyos, binigay niya yung kaisa-isang anak niya na si Jesus Christ, no, para sa atin. At siya yung naging high priest. No, kung titingnan natin sa Hebrews chapter 9, verse 9 to 11, no, si Jesus ay dumating para gampanan ang kanyang tungkulin bilang high priest. No? So, si Jesus, namatay siya dito sa lupa, pero spiritually, ginawa niya yung tungkulin ng high priest. At ito yung matindi kay Jesus. No? Ang ino-offer ng isang high priest ay dugo ng isang animal. No? Yung dugo ng kinatay dun sa outer area. No? Pero si Jesus, ang binigay niya sa God the Father, or sa Ark of the Covenant, dun sa Holy of Holies, ay hindi dugo ng hayop, kundi sarili niyang dugo. No? Yun ang kaibahan niya. Kaya, physically, namatay si Jesus, pero spiritually, He ministered on us. Kaya nga, Jesus died once and for all. And after that, no, is the forgiveness of the sin. No? At sabi pa nga sa Hebrews chapter 9, verse 14, higit na nagawa ng Diyos, higit na nagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu. Inilagay niya sa Diyos ang kanyang sarili. So, ang high priest, ang ginagawa nila, hayop yung binibigay, pero si Jesus, ang ginawa niya, dugo niya ang binigay niya, which is more powerful. At sabi pa dito, ang kanyang dugo ay luminis sa ating mga budhi. Yan. Sino dito nakapagsabi ka na sa kasama mo na, ang dumi-dumi naman ng budhi ng katabi ko? Yan. Ang dumi-dumi ng budhi mo. Uy. Hindi kaya napanood niyo yung viral sa Facebook na, ang dumi-dumi mo. Yan. Pero dito, sabi dito, no, ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga budhi at mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Amen? Ibig sabihin, para makapaglingkod ka sa Diyos, wala kang ibang gagawin, kundi, firstly, kailangan maging malinis ang puso natin. No? The reason why we are here, why we are saved, not because of our own efforts. No? Sino dito yung win-workout niyan? Kaya ako nandito kasi kaya ako naligtas kasi naging mabuting tao ako. No. Makikita dito na ang kanyang dugo, it's only the blood of Jesus that cleanses us from every sin. No? Wala tayong magawa. Wala tayong nagawa para iligtas yung mga sarili natin. But Jesus did something, and that is none other than to give His life for us by dying on the cross. Amen? Kaya pala every day of our lives, dapat thankful tayo sa Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, thankful ka ba sa Panginoon? Ano ba ang mga bagay na pinagpapasalamat mo sa Lord? Why? Kasi ano man ang mga pinagdadaanan mo ngayon, no? Jesus has finished everything through His blood. No? At sabi nga sa Hebrews 10:10, no? Dahil sa submission ng Ama, niya sa Ama, sa submission niya sa God the Father, tayo ay ginawa niyang banal. Sabihin mo sa katabi mo, uy, banal ka pala.
Minsan kasi pag sinabing banal, parang katatawanan no? Oy, pre, huwag kayo lalapit yan, banal yan. No? Pero from the life of a sinner, when you accepted Christ, no, nagkaroon ka na ng isang buhay na banal. And that thing, no one can take away that to you unless bitawan mo. Ibig sabihin, hawak-hawak mo siya sa buhay mo. No? At sabi dito, tayo ay ginawa niyang banal. By the blood of Jesus, we are sanctified. Amen? So palapakan po natin ang Lord. Now, bakit po kailangan nating magkaroon ng intentional na paglapit sa Panginoon? No? Minsan makikinig ka ng preaching, kailangan gisingin mo rin yung sarili mo intentionally. No? Walang pwede magsabi na, ay, aksidente ako nakatulog Sorry. Ayan. So, minsan ang mga bagay na mali sa buhay natin, kailangan natin siyang harapin at hindi takbuhan. Kasi the more na tinatakbuhan natin, the more na hinahabol tayo. Para lang kayo nagpapahabol, di ba? Para kayong Don Solweta, no? Kapapahabol, ganyan. Kala mo nagpapahabol ka sa beach, no? Pero ang totoo, hinahabol ka ng nakaraan at kailangan talaga natin siyang harapin, no? Madali na dahil kay Jesus Christ, no? Dahil sa ating Panginoon, because of the life that God has given on the cross, that Jesus has put on the cross, no? Madali na ang access para sambahin ng Lord. Bakit hindi mo pa sadyain? Sabihin mo nga sa katabi mo, bakit hindi mo pa sadyain? Oh, mas sinasadya mo pa maglaba. Mas sinasadya mo pa mag-Starbucks. Mas sinasadya mo pa mag-SM. Oh, mas sinasadya pa natin mag-Netflix. Mas sinasadya pa natin mag-Facebook. No? Bakit hindi natin sadyain ang paglapit sa Panginoon? Bakit? Kasi the moment you give your life to Jesus, meron tayong buhay na dapat pangalagaan. And that life of holiness, hindi natin makakamit yon hanggat hindi tayo parating lumalapit sa Panginoon. So, ibig sabihin, yung araw-araw pala yun, daily na paglapit natin sa Lord, is pala yun? Para masustain yung faith natin. Kasi totoo, pwede ka manlamig. Totoo naman, kasi nangyayari, kahit sa akin, nangyayari din yun No, yung hindi ka na nagtitiwala. Totoo yun. It's the reality of life. No? Na along the way, habang nagpapatuloy ka sa Panginoon, hindi ka magiging masaya. Along the way, habang nagpapatuloy ka, ang daming problema. But because there is a God, no, na pwede mong lapitan, you can have His peace in your heart. No? Nagkakaroon ka ng kapayapaan sa puso mo because you are trusting in His presence. No? Kaya, meron kang peace sa puso mo. Sabihin mo sa katabi mo nga, peace be with you. Ayan. Ano reply mo? Ang galing, and also with you. Ayan. Okay po, so, ngayon po, pumunta na po tayo sa ating key verse. Ito po ang Hebrews chapter 10, verse 19 to 27. Ito po yung pinapayo sa atin bilang mananampalataya kasi nga we have to intentionally come to the Lord. No, so sabi dito sa verse 19, and so dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. No? Yung isang lugar na wala tayong access noon, may access na tayo because of the Lord Jesus Christ. By His death, Jesus opened a new life-giving way. No? So bagong daan, bagong way of pamumuhay through the curtain into the most holy place. Since we have a great high priest who rules over God's house, no? Ibig sabihin si Jesus ang may-ari, no? Ang naghahari na sa atin, no? Next verse, sabi dito, verse 22, let us draw near with a true heart in full of assurance of faith, having our hearts sprinkled from all evil conscience and our bodies washed with pure water. Verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Sino po dito naniniwala na tapat si Lord sa pangako? Amen. Kung anong sinabi mo, Lord, gagawin mo. Parang biglang parang humina yung amen Parang, tapat si Lord. Pero yung ginawa na ni Lord, parang hindi pa yata ginagawa ni Lord. Parang bukas pa yata. No, but I believe na God makes all things beautiful at the right time. Ecclesiastes 3:11 po. No? At sabi po dito, verse 24, verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. And let us consider one another in order to stir up love and good works. And next verse po, verse 25, not forsaking the assembly of ourselves together as is the manner of some, but exhorting one another, and so much more as you see the day approaching. No? As the day of the Lord is approaching. For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, then there
There no longer remains a sacrifice for sins, but a certain fearful expectation of judgment and fiery indignation which will devour the adversaries. Ayan, amen. So sa madaling salita, habang buhay pa tayo, we must come intentionally to the Lord dahil the day of the Lord is coming. No? Ibig sabihin, si Lord malapit nang bumalik. Tingnan mo yung katabi mo, malapit na pala. Tanungin mo, kailan ba dadating si Lord talaga? Sabi nung 1980s daw. Tapos, ngayon, nung 2012 daw. 2012 naman, nagpakabait ako. Ngayon, buhay pa rin naman ako. Kasi hindi tayo nakaroon ng pelikulang 2012. Yung nakikinig ng kantang 2012. Diba? Tungkol sa katapusan ng mundo, tapos sinasayaw pa natin, diba? Tuwan-tuwa tayo. No? Tapos, nagpakabait ako ng 2012, hindi naman pala bumalik si Lord. No? Parang, kailan ba darating si Lord? Nung kailan ba talaga? Sagot, wala naman nakakaalam. Pero yung idea na alam mong darating si Lord at any time, baka yun yung mag-push sa'yo na magpakatino sa buhay. Amen? Baka yun yung mag-push sa atin na lagi nating hanapin ang Lord because the Lord is coming back. Wala nakakaalam. Ang alam lang natin, it's near. No? Paano yung Kuya Sep, hindi pa ako handa? Kaya nga may Bible para maging handa ka. Amen? At tayo, hinahanda tayo ng Bible for greater things that is about to come. No? So number 1 po, kailangan nating tandaan if we want to intentionally have a life of worship to God is unang-una, intentionally come to Jesus with a true heart. No? Unang-una muna, lumapit tayo sa Lord ng buong puso. No? Minsan kasi lumalapit tayo sa Lord, buong bulsa lang. Buong bulsa lang. Lord, pag wala akong pera, sige Lord, lalapit ako sa iyo. No? Minsan, ang lapit natin sa Lord, buong utak lang. No? Pero sabi dito, buong puso daw. No? Tayo na lumapit sa Lord. Kasi sabi sa verse 22, kung titingnan po natin, no? Sabi doon, let us draw near with a true heart, with full assurance of faith, no, having our hearts sprinkled for evil conscience. No? Makikita natin na we must come to God through Jesus. No? The Bible tells us that there is no other way than the Lord Jesus Christ. Hindi si ganito, hindi si Kuya Mike, hindi si Jopet, no? Hindi si Crystal ang daan papunta kay Kristo. Hindi yung crush mo ang daan papunta kay Kristo. No, maaring siya mag-invite sa iyo, pero hindi siya yung way. That's why we do not worship other people but God Himself. No, kasi He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. Ang katotohanan sa buhay natin ay makikita namang natin sa ating Panginoong Hesus. Hindi mo makikita yun sa tropa mo. Kasi kung minsan ang tropa natin, no, pagka may problema tayo, pre, tara, shock tayo. Yan. Kapag may problema, ilabas ang San Miguel. No, kaya nga sabi nung isang napanood ko sa Facebook, bakit daw natatalo ng San Miguel ang tao? Di ba yung San Miguel naman daw, pag tinignan mo yung anghel, diba, yung anghel, pinapatay niya yung demonyo. Kasi daw, pag binaliktad mo daw yon, yung demonyo na daw yung nasa taas, yung anghel na yung nasa baba. O, diba? Di nangyari na, tayo'y natalo. No? Kaya hindi sagot ang mga bagay na hindi permanent sa ating problema. No? Pangalawa, we must come to God with a firm assurance of faith. No? Dahil tayo, tinubos tayo ng ating Panginoon, no, Panginoong Hesus, at kilala na natin si Lord, dapat pala alam natin na ang paglapit natin sa Kanya ay merong assurance ng pananampalataya. Sabihin mo sa katabi mo nga, totoo bang lumalapit ka sa Panginoon? O joke lang yun? Yan. Kasi ang paglapit sa Panginoon ay unang-una, pagtitiwala. Pagtitiwala at pagkilala sa Kanya. Imaginein mo, lumapit ka sa isang taong hindi mo kilala, tapos sabi mo, ibibigay ko sa iyo wallet ko. Sa'yo na tong cellphone ko pero hindi kita kilala. Di ba tayo, binibigay natin ang isang bagay na mahalaga sa atin sa taong kilala natin. Di ba? Anak natin, pamilya natin. Pero pag ibang tao yan, hindi natin binibigay. Bakit? Kasi may mga bagay sa buhay natin na si Lord lang talagang kailangan natin. No? And we must come to God with a firm assurance of faith. No? Lalapit sa Diyos dahil kilala mo ang Diyos mo. No? Kilala mo ba ang Diyos mo? Amen. Ayan. So, let us see naman, we must come to God because we are already cleansed through Jesus. No? So, tayo, ayaw ng Lord na madumi. Ikaw ba, gusto mo na madumi? Gusto mo ba na madumi yung bahay? No? Sino dito yung pagka may konting gas-gas sa dingding, maglilinis ka na kaagad? No? Parang naalala ko agad, bigla yung nanay ko, sobrang sipag maglinis nun eh. No, pag may nakitang konting dumi sa tiles, general cleaning.
Bilis, diba? General cleaning ng alauna ng madaling araw. Ganon. Mga ganong level. No? Kaya, namanan namin yung mga bigla-bigla ang naglilinis, ganyan. So, si Lord, ganon din naman. Ayaw ni Lord na madumi. Actually, ayaw na tayong tingnan ng Diyos. No? Kung ikaw gustong-gusto mong makita yung katabi mo, yan ayaw na yung makita ni Lord. No? Ayaw na yung makita ng Diyos sa sobrang dami ng kasalanan. Amen? Sa sobrang dami ng pagkakamali. But, because there is a redemption of sin through Jesus Christ, no? Kapag tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, no? Ang nangyayari, si Jesus ang ating nagiging tagaharap sa God the Father. Bakit? Kasi kaya ka nakikita ng Diyos ngayon, kasi nakikita ng Diyos si Jesus sa buhay mo. No one comes to the Father except through Him. No? Kaya pala dapat meron tayong Jesus sa buhay natin. No? Pangalawa, intentionally hold fast in His promise. No? In verse 23, sabi dito, hold fast in the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. No? Sino po dito yung wala kang problemang pinagdaanan simula na kumilala ka sa Panginoon? Taas kamay. Hindi ko rin tataas. Kasi lahat tayo meron. No? Sino dito yung hindi ka nasaktan nung nag-serve ka sa Lord? Yung tipong dumating ka naman na maaga, pagdating mo, sinermonan ka pa ng, ng leader mo. No? Yung tipong tumugtog ka, tapos may mali ka, tapos kala mo masaya, pagdating, kuya, galing ko, mali nga yung palo mo eh. Sabi mo nga, may ganun. May ganun ba mga kaganapan? Totoo. No, sino dito yung nag-worship ka sa Panginoon nung Sunday, pagdating mo ng Lunes, pinagalitan ka ng boss mo? No? Minsan, pagka mga, di ba, pag mga trabaho, kulang na lang, yurak-yurakan yung pagkatao mo sa sermon sa'yo. No, parang, ang laki-laki mong tao, pero kinakain ka ng buhay. No? Parang ganun ang pakiramdam natin kung minsan, no? And all of a sudden, mapapatanong ka sa Lord, Lord, nagsiserve naman ako sa'yo, Lord eh. Pero bakit ganito yung nangyayari sa akin, Lord? Parang, ang hirap paniwalaan na nangyayari sa akin, kasi yung sinasabi mo, parang iba sa sitwasyon ko. Parang ganito yung sinasabi ko, parang iba sa buhay na nararanasan ko ngayon. No? Pero ano ba sabi ng Lord sa atin? Let us hold fast. Kasi totoo yun, no? Na wala pang tao ang hindi nakaranas ng kahit anong hirap sa buhay. Pero sa pamamagitan ng ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng daan para magtagumpay. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, normal talaga yan. Nangyayari talaga yan. Pero ang mahalaga, merong Jesus na nagpapalakas sa'yo. Yan. Kasi nga, sabi dito, let us hold fast the confession of our hope without wavering. No? Minsan nag-wave talaga tayo, pero sinasabi pa rin sa atin, without wavering. Ibig sabihin, intentionally tayo lalapit sa Panginoon. Kasi nga, He who promised is faithful. No? Ano ba yung mga pangako ng Panginoon na pagod ka ng maniwala kasi paulit-ulit ka nag-fail? Paulit-ulit na hindi nangyayari. This time, no, tinuturuan tayo ng Lord to hold fast because our hope is in Christ alone. Sabi mo sa tabi mo, ang pag-asa natin ay naka Jesus lamang. Wala sa Bombay. Wala sa kapitbahay. Wala sa asawa natin. Kasi minsan, ang pag-asa natin, sana sumahod na asawa ko eh. At totoo ba? Sana may na. Kasi hawak natin yung ATM eh. Sana may laman na. Yung kapag pasok mo, shing, uy, may laman na. And we get disappointed kapag, ay, wala pa rin. No? Tapos minsan, ba't kulang to? Sino dito yung nakaranas ka na, Han, ba't kulang to? Saan napunta yung ganito? Akala ko ba ganito yung sahod mo? Yan. So, wala tayong ibang aasahan sa buhay natin, kundi unang-una po ang ating Panginoon, no? Because He who promised is faithful. Alam mo kapag ka tinawag ka ni Lord, hindi ka niya tinawag kasi magaling ka, no? Tinawag ka ni Lord kasi babaguhin ka niya and is faithful. No, sino po dito yung tumugon ka sa calling ng Panginoon tapos nakita mo yung pagbabago sa buhay mo? Pag sinabing tumugon ka sa calling ng Lord, hindi naman yung pastor ka na kaagad, no? Pero yung tumugon ka sa calling mo na mag-serve sa Panginoon, na ibigay yung buhay mo sa Panginoon. No? May mga pagbabago magaganap. At yung mga pagbabagong yun, hindi yung madali kasi minsan masakit. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit nung pagtutuwid. Kasi ganun daw si Lord eh. Si Lord ay isang ama na nagtutuwid sa atin. No? Kapag tinutuwid ka ng magulang mo, minsan pinapalo ka.
No, sino dito yung napalo ka na ng bagyo? Ng bagyo na walis. Yan. Bagyo. Yan. Palo ka na ng ganun. Ikaw talaga, ha? Pang! Oh. Sino dito yung na napalo ka na ng polo club? Polo club na sinturon. Yan. Palo ka na ng ganon. Yan. So, sino dito nakapalo na ng SM? Yung SM na hanger. Yan. May SM na hanger eh. Yung bakal, para mas matindi. Mas masakit, no? Pero ano nangyari? Nasaktan tayo pero pag ginawa natin ulit, medyo takot na tayo, di ba? Minsan si Lord, yung takot natin sa Lord, yung takot natin sa Panginoon na magiging daan para magbago tayo. No? Hindi dahil paparusahan tayo, kundi dahil mahal tayo ng Lord eh. At iniiwas niya tayo doon sa tinatawag na eternal damnation, yung mas matinding parusa. Kaya habang buhay pa tayo, binibigyan tayo ng Lord ng pagkakataon. Kaya nga, He who called you is faithful. Pag sinabi ni Lord na bibigyan ka niya ng bagong puso, unang-unang gagawin mo doon, magpapatawad ka. Pero ang hirap magpatawad, di ba? Lalo na pag ang bigat-bigat, no? Pag ang laki-laki ng sinabi niya sa akin, parang niyurakan yung pagkatao. Pero sabi nga dito, let us come to God, no? Lumapit tayo sa Lord. Kasi pag tayo lang, hindi natin kayang bigyan ng bagong puso yung mga tao sa paligid natin. Ako po yung mga gumawa sa akin ng mali nung bata ako kasi rin po ako, biktima rin po ako ng child abuse. Yan, madalas po ako nabubugbog ng bata ng ibang tao, no, hindi na mga magulang ko. At nabubugbog ako dahil hindi ko nagagawa yung mga pabor nila. No? And hindi siya talaga yung palo. Kasi kung palo siya, palo talaga. Pero suntok, tadyak, and without the, hindi siya alam ng mga parents ko. Nalaman na lang nila lately. No? So, lumaki ako na parang hirap akong magpatawad sa mga taong ganun. No? So sad kasi nga lang, hindi ko na nagawang patawarin sila kasi ang balita ko, patay na sila. No? So, talagang it's too late. No? But I'm really praying na bago sila mawala, bago sila makuha ni Lord is tumanggap sila sa Panginoon. Pero ang message na yon is about sa ating mga buhay. No? Kaya hanggang kailan natin kayang pahirapan yung sarili natin pag hindi tayo nagpapatawad. Kanina, nagpe-pray dito sa harapan, no? Bibigyan kita ng bagong puso. No? Pero, unang-una pala, dapat tayo manghingi nun sa Panginoon. No? Kung ano man yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, ihingi natin sa Panginoon. No? Kung sa Panginoon tayo una nagkasala, hingi natin sa Panginoon. Yan. So, number 3. Number 3 na tayo. Ayan. Intentionally serve one another. Sabihin mo nga sa katabi mo, intentionally serve one another. Yan. Sino po dito yung nagmamahal? Parang iba hindi Naglalaban na lang po ako. Ano na lang po yung ginagawa ko sa bahay, parang ano na lang to. Required kasi, baka may magtampo eh. Required, baka mamaya may toyoin eh. No? But, alam nyo po, ang pagmamahal po natin sa Panginoon, meron po yan tinatawag na resulta. No? Hindi mo pa pwedeng sabihin na love ko si Lord, pero ang dami mong kaaway. Hindi mo rin pwedeng sabihin na sa Diyos lang ako sa suko, sa tao hindi. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Bakit? Paano kung ang tao pala ay dapat paglingkuran mo? Kita mo ang buhay ng ating Panginoong Hesus. No? Sabi niya, He came to this world not to be served, but to serve. No? Sino ba si Jesus? Siya isang hari. No? Hari siya. Pag sinabi mong hari, siga yan, parang hari ng tondo. Diba? Siga yan. Pag sinabi mong hari, makapangyarihan yan. Pag sinabi mong hari, yan ay mayaman. No? Kaya kung sino yung naghahari-harian, mayaman yun. Sinong hari sa bahay nyo? Mayaman yun, mayaman. Ayan. Kung sino ang hari, no, siya ang may kapangyarihan, may authority. Pero anong ginawa? Sabi nga sa Bible, si Jesus ay bumaba at nagkatawang tao at namuhay kasama natin. So that we ourselves will be able to see the image of God through Him. Ibig sabihin, makita natin ang itsura ng Panginoon sa pamagitan ng buhay ni Jesus. At ano ang buhay ni Jesus? Ang buhay ni Jesus ay to love and serve one another. No? Sabi nga ni Jesus, love your enemies and pray for those who persecute you. The more they hate you, the more you love them. No? The more they hate you, the more they persecute you, the more you pray for them. Why? Because these people doesn't know what they are doing.
No? That's why when Jesus died on the cross, no, isa sa mga salita niya, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Totoo na ang mundong ito, hindi na talaga alam nito ang ginagawa niya sa sarili niya. And that's our position in our life. Minsan hindi natin alam kung ano yung ginagawa natin sa sarili natin. That's why intentionally, so that mahalin natin si Lord, intentionally let us serve one another. Bakit? Kasi ang pagmamahal natin sa Panginoon ay nagbubunga po ng paglilingkod natin sa kapwa. Paglilingkod natin sa pamilya natin. No? Yung tipong nandito ka sa church, praise and worship ka, pag inutusan ka maghugas ng pinggan sa bahay, mamaya po mamaya na lang. Yung mamaya mo, inabot ng alas 12, alauna, wala na, alas 8 ng umaga. No? Yung tipong, hallelujah. No? Hallelujah ka sa church, pataas-taas ka ng kamay, late ka naman magising. No, hallelujah. Hirap kang gumanon sa kama. No? Ano ka lang yung alas 8 na papatayin mo pa yung alarm. No? Kaya po ako minsan problema ko rin po yung talaga, yung tulog pag nasanay po. Kaya minsan ang alarm ko para magising talaga ako, team song ng SM, ganyan. Ganun po yung alarm ko, totoo po 'yan. No? Alam po 'yan ng mga nakakatabi ko matulog. No, minsan nga nag-a-alarm pa, di pa ako nagigising eh. Iba pa nagpapatay eh. Ayan. So, intentionally, let us learn to serve one another. Paglingkuran natin kasi nagmamahal tayo. Let us serve one another not because we are required. Let us serve one another because we are being loved. No? Pag alam mong minahal ka ng Panginoon, hindi madali sa iyo maglingkod sa tao. No? At ang tunay na pagmamahal, hindi siya nanghingi ng kapalit. Because when Jesus died on the cross, He loved us kahit pinapatay natin siya. No? Minahal tayo ng Diyos kahit pinapatay natin siya dun sa krus. God love us unconditionally. He is looking forward dun sa vision na balang araw, itong mga taong ito, pag nalaman na nila ang kalooban ng Diyos, magkakaroon ng pagbabago ang buhay. No? That's why we learn to serve one another kasi nga, we are stir up your love for people by ministering to people. No? As we go home, no, ang application natin is to minister to our loved ones. No, maglingkod ka sa simpleng paraan. Ano ba yung maghugas ka ng pinggan kahit baso lang, no? Yung maghugas ka ng pinggan na hindi mo dinadabog yung gamit. No, kasi minsan pag naghugas ng pinggan, gaganon bigla eh. Ayoko na maghugas talaga, lagi na lang. Bakit na lang ako? Pwede naman si kuya, pwede naman ako. Bakit ako lagi? No? Sinong ganon? Pwede namang si ate na lang eh. Bakit? Alam ko, ako yung assign sa umaga, bakit tanghali ako pa din? May mga ganun. Pero, we do it by love. No? Dahil minahal ka, hindi madali sa'yo maglingkod sa iba. Kasi naramdaman mo na ikaw rin mismo pinaglingkuran ka. So yun dito yung pag minahal ka, feeling mo privileged ka. Amen? Yun din yung gagawin natin. We will also make others na maramdaman nila ang pagmamahal. Kasi sa totoo lang, may nagsabi nga, action speaks louder than words. No, pero depende sa love language yon. Ha? So, it's time to do your best in doing what is righteous in God's eye. No? Ito yung panahon na dapat gawin natin kung ano yung tama sa paningin ng Panginoon. Ang tanong dito, ilang taon na ba tayong pinahirapan ng kaaway sa buhay natin? Ilang taon na ba tayo nabuhay sa kamalian? Ilang taon na ba tayo namuhay sa pagkakamali? But it's time na gawin natin yung best natin in doing what is right in the eyes of God. No? Dahil nga pinabanal na tayo ng Diyos, meron na tayong bagong image. So ang salvation pala natin, meron siyang resulta. Sabihin mo nga, may resulta pala. So pag tinanggap mo si Lord, si Jesus, ang Panginoon, may pagbabago sa buhay natin. No? Kaya nga sabi sa kanta, binabago niya ako araw-araw. No? Kasi lagi may something na nagbabago sa atin. No? Ang good works po, hindi po siya daan para maligtas tayo. No? May sabi siguro, gumawa ka na mali, -1 ka sa langit. No? Hanggang sa matapos mo yung, puro ka na lang -1. Kaya pumasok sa church, bakit puro ako -1, sabi ng katabi ko eh. No? Puro ako Tapos pag gumawa ka na mabait, plus points ka sa langit. Paano kaya pag nawag yung 100 ko yun? Baka lumagpas na ako ng langit eh. No? Pero hindi po, no? Ang good works po natin, hindi po yung daan para maligtas tayo. Kundi ang good works natin ay bunga ng ating kaligtasan. Dahil nga tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, nagkaroon tayo ng bagong puso, nagkaroon tayo ng
banal na Espiritu sa buhay natin, ang Holy Spirit sa buhay natin, no? Dahil mas nakilala natin si Lord at ina-apply natin yung salita niya sa buhay natin, tayo ay nagkakaroon ng bagong puso. So everything begins, your good work begins with your acceptance in Christ. Your good works begins with your heart for God, no? It's not literally na kapag gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka, no, but it's out of your love for God, no? Kaya tayo, namumuhay tayo because we love God, no? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal ko si Lord, kaya paglilingkuran kita. Oh. Naantay niyo sabihin, kaya mahal din kita, no? Naantay niyo, no? Oh, baka madulas tayo, no? Kaya paglilingkuran din kita, no? Kaya it's time to do our best kasi nga the day is near, no? Nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Ayaw naman siguro natin na pagbalik ni Lord, gumagawa tayo ng kalokohan. So dito yung yung gumawa ka ng kalokohan tapos gusto mo yun maabutan ng nanay mo sa'yo. Wala naman, di ba? Minsan nga, pag gumagawa ka ng kalokohan, pag narinig mo, uy, andyan na tatay mo. Bilisan mo yung linis ng bahay. Andyan na pala si mama. Dalian na natin, baka Ganon tayo minsan. Wala tayong sa buhay natin, ayaw natin na makita tayo madumi. Pero dito ang Lord, ang sinasabi niya, gawin mo na kung anong mabuti habang may pagkakataon pa. No? Dahil the day of the Lord is coming. No? Ang hirap naman pag naabutan ka ni Lord na gumagawa ng kalokohan. No? Mas maganda na tayo, namumuhay tayo, na tama sa paningin ng Panginoon. No? Kaya, sabi mo sa katabi mo, if magbabago na you, magbabago na me, magbago na us. Yan, bago na tayo. Yan. So, to exhort one another because the day of the Lord is coming. Yan. So, yun nga sinasabi ko na kailangan ito rin yung panahon na palakasan natin ang isa't isa. No? Naniniwala ka ba na ang solusyon sa isang problema ay hindi ang manumbat, kundi solusyonan lang talaga? Minsan kasi yung pagsolusyon natin may kasamang panunumbat, ikaw kasi ganito ginawa mo, ikaw kasi ganyan. No? Pero the question is, does it really help to solve? No? Does the condemnation really helps us to understand our sin? No? Ang condemnation ba talaga nagpapaunawa yan sa atin ng ating mga kasalanan? Tandaan po natin, si Satan, he will call us through our sin. Oy, magnanakaw. Hoy, kalbo, magnanakaw. Ganyan. Hoy, ikaw talaga, manyakis ka. Hoy, ikaw, hold-upper. Ganun minsan eh. Minsan, hindi natin kay Satanas naririnig. Minsan sa nanay natin, sa biyanan natin, doon natin naririnig, di ba? Minsan sa kapitbahay na, yan na naman yung chismosa kong kapitbahay. Minsan ang kaaway, tatawagin tayo sa ating mga kasalanan. Minsan kaaway, minsan kapitbahay. No? Yun po yung realidad. Yan nangyayari eh. Diba? Minsan, yung mga mahal natin sa buhay, tatawagin tayo sa ating kasalanan. Pero tandaan po natin, the Lord never called us to our sin, but He called us by our name. Tinawag ka, sinabing, Jopet, halika dito. Yan. Alam mo, yung buhay mo ganito, pero mahal kita. Wow. Love mo rin ba ako? Yan ang tanong ni Lord. No? Alam ni Lord ang buhay mo. Alam ni Lord ang sitwasyon na nangyayari sa'yo. Kaya, bawat isa sa atin, we should learn to exhort one another. Tama na siguro yung panunumbat, no? Tama na siguro yung pagsisisihan, no? Kasi lalo nakakasira. Dumarating talaga sa point na ganun, pero kailangan pala hihinto. Kasi sabi rin sa Bible, do not sin by letting your anger, no, na magtagal buong maghapon, magtagal sa buhay mo. We can show na nagagalit tayo, but we should never sin because of our anger. Kaya kailangan sa atin, no, wag nating kaligtaan na dumalo sa pagtitipon. No? At ito kasi yung way para palakasin natin yung mga kasama natin. No? Tingnan mo yung katabi mo. Sa totoo lang, kahit nakangiti yan sa'yo, nangihina yan. Nakakaramdam rin yan ng struggle, nakakaramdam din yan ng pagsubok. But sabihin mo sa kanya, alam mo, ito yung tamang lugar. Sabihin mo sa kanya, ito yung tamang lugar para humanap ka ng kalakasan mo. Kasi ito yung lugar, sabihin mo sa kanya, kasi ito yung lugar na kung nasaan ang Panginoon at handa kang paglingkuran ng Lord. Yan, handa si Lord na iparamdam niya sa'yo yung pagmamahal niya sa'yo. And number 4, eto na po, this will be my last point. No? Intentionally live your sins. No? Intentionally iwanan mo ang iyong dating maling buhay.
This is the reality of accepting the Lord Jesus Christ. As we accept the Lord of God, the Word of God in our life, as we accept Jesus in our life, He is calling us to have repentance. No? Bakit mo tatanggapin si Lord para maging member ng Christian Church? Bakit mo tatanggapin si Lord para maging bagay kayo ng crush mo? Bakit mo tatanggapin si Lord para maging in ka lang? No. Tatanggapin mo si Lord at may tatalikuran ka. Tatanggapin mo si Lord dahil maiiwanan ka. Tatanggapin mo si Lord dahil may desisyon kang gagawin sa buhay mo. Alam mo, bago ka pumunta sa lugar na to, maaring maraming tao nagsabi sa iyo na you are hopeless. Maybe the enemy has called you through sin in life. No, ang dami ng paratang sa iyo. But this is the place where you can receive the truth. And the truth is, God loved us unconditionally. We have received the truth. It's time to live for the truth. It's time to live for Jesus. No, yan po yung aking point doon. Kasi nga, dahil alam na natin ang katotohanan, dahil alam na natin ang nararapat, no, it's time to live for it. No? Kung bukas pala darating si Lord at ang gusto niya is mamuhay ka para sa Kanya, gawin mo na. Huwag mo nang patagalin pa. Bakit? Kasi the day of the Lord is coming. Ang salvation natin, meron po yung evidence. May evidence of salvation po. Meron pong pagbabago ng puso, meron pong repentance, at meron pong sanctification. No? At marami pang ibang mga bunga. At ang bunga po ng ating relasyon sa Panginoon ay isang binagong puso. No? Dahil alam natin ang katotohanan. There's no more sacrifice, but eternal damnation awaits for those who do not believe. This is something na hindi ginagamit ng Lord para manakot. Ito yung isang bagay na sinasabi ng Panginoon because this is the truth. And this is what the Bible tells us. Na there is an eternal damnation that awaits for those who do not believe. For those who keep on sinning. For those lives na hindi pa naisusuko sa Panginoon. Bakit? Kasi if there's one thing na gusto ng Lord sa atin, ang gusto niya, makasama natin siya. Kaya sa araw na to, pwede po ba tayong tumayo? No? And for our conclusion, sabi po dito, God loved us through Jesus Christ unconditionally. And it's time to live our lives for Him intentionally. No? Ang ating Panginoon, minahal po niya tayo unconditionally. Minahal niya po tayo ng walang kapalit. And it's time to live our lives for Him intentionally. Romans chapter 12, verse 1. Ayan, sabi dito, and so, dear brothers and sisters, I plead you to give your bodies to God because all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is the way to truly worship Him. So, if we're gonna conclude with this verse, there's one truth na gustong ituro sa atin ng Panginoon. No, the only way to worship God is to give your life to Him and allow Him to change our hearts. Hanggat hindi natin isinusuko yung sarili natin sa Panginoon, and hindi tayo nagde-decide na, Lord, I'm gonna live for you. I'm gonna leave my past behind, Lord. I'm gonna leave my hurts. I'm gonna leave my sins. I'm gonna ask forgiveness to you, Lord. Hanggat hindi tayo dumadating sa puntong ganun, hindi natin tunay na mapapapurihan ng Panginoon sa buhay natin. And sabi ni Paul, we die daily. Every day in our lives, we die. We die because we die to ourselves. Sabi ng Lord, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, and the new has come. But it has a requirement to give yourselves to the Lord. Sa araw na to, hindi natin mapepeke si Lord eh. Hindi mo pwedeng sabihin sa Lord na, Lord, okay ako sa buhay ko. Kasi alam na alam ng Lord ang takbo ng puso mo. Alam na alam niya kung saan ka nasaktan. Alam na alam niya kung sino yung mga taong hirap kang patawarin. Alam na alam ng Lord kung anong pinagdadaanan mo. But the Lord, alam niya yon not just to expose you, no? Pero alam ng Lord yon kasi gusto ng Lord tulungan ka. Sino dito sa araw na to magsasabi ka, Lord, gusto kong tulungan mo ako, Lord. Ang tagal-tagal ko na kasing biktima ng kaaway eh. Gusto ko, Lord, tulungan mo ako. Ang tagal ko na nasasaktan sa kasalanan ko, Lord. Gusto ko, tulungan mo ako. Meron bang tao na gusto muling sabihin sa Lord na patawarin mo ako, Lord, kasi ang dami na nangyari. Ang dami na nangyari sa buhay ko na hindi ko na alam kung ano ang sitwasyon. Ano pa bang stand ko? This is the right moment
again to experience yung pagmamahal ng Panginoon. Come on, church, today, let's have this idea na asamin natin yung presensya ng Diyos. No? At this very moment, let's just feel the presence of God in this place. If there's something na gusto mong sabihin sa Panginoon, alam mo, ang gusto ng Lord, yakapin ka eh. Ang gusto ng Lord, samahan kang humakbang sa buhay mo. And if there's one thing na gusto mong sabihin sa Panginoon right now, if there's one thing na gusto mong tulungan ka ng Panginoon, you have to come before Him intentionally. Kaya at this very moment, tayo po'y mananalangin. At sa ating panalangin, I just want you na mag-pray ka personally sa harapan ng Panginoon ngayon. I just want you na intentionally ilapit mo ang sarili mo sa Panginoon. Alam ng Lord, ang sitwasyon mo, hindi mo siya pwedeng pikiin dyan. But God loves you so much that He would even die on the cross so that you may have the life that you may na hindi mo man deserve. Pero gusto ng Lord, mabuhay ka ng payapa at mabuhay ka para sa Kanya. Come on, church, it's time to talk with God. Kausapin mo si Lord. Kausapin mo at this very moment. Kausapin mo si Jesus. Ano ba ang mga bagay na nakapagpahirap sa'yo? Nagiging hadlang para hindi ka malaya makapag-worship sa Panginoon. Nagiging dahilan kung bakit hindi ka fruitful. Nagiging dahilan kung bakit hindi ka makaalagwa sa buhay. Come on, I believe today the God of revival is in this place. I believe today that Jesus can break every strongholds in your life. But the only way to make it happen is firstly to accept Him as Lord, your Lord and Savior. So umagang ito po, ina-acknowledge po natin ang presence po ng ating mga first-timer, no? Ang pamilyang Supenya po. Ayan. Si Kuya Romel, ayan, Tito Romel, and Tita Ronalyn. Ayan. Tapos si Paul Legaspi. Ayan. Saan po si Paul? Ayan. Palakpakan naman po natin sila. And syempre po si Rona. Sila po ang Supenya family. Yan, kapupunta lang po namin sa bahay nila nakaraan. Gulat ako dito sila. And we welcome you in this place, no? Kami po yung nagagalak na nandito po kayo ngayon, no? And can we just palakpakan po natin ang Lord sa buhay nila. Amen. And sa araw na to, kung tayo po ay naghahanap or naghahangad na tanggapin si Jesus sa buhay natin, pwede lang po natin sundan itong prayer na to. Okay po? So taos puso po tayo mag-pray sa Panginoon at sabihin lang natin sa sarili natin, no, na Lord, humihingi po ako ng tawad sa mga kasalanang sinasadya ko at hindi. At Lord, simula sa araw na to, Ikaw na po ang maging Panginoon ng aking buhay. Maraming salamat po in Jesus' name. Sige, palapakan po natin ang Lord. Today, O God, we come before your presence, Lord. Today, we come into this place, O God. Nakikita mo ang aming mga puso. And Lord, today, inilalapit namin ito sa inyo. Panginoon, sa araw na to, mangusap ka po sa buhay ng bawat isa. We know, Lord, that in your presence, there is revival, that in your presence, there is hope, that in your presence, there is love. Sa araw na to, Panginoon, mangusap ka, patuloy mong baguhin ang aming mga puso at ang aming mga buhay. At Lord, haharap kami, Panginoon, sa inyo na karapat-dapat dahil kami ay tunay na binago mo. Maraming salamat po, Jesus. Maraming salamat po sa banal na dugo mo. And we apply the blood of Jesus in our life. We apply the Holy Spirit, O God, na kumilos at magturo sa amin on the ways on how we can truly know you in our life. Muli, Panginoon, maraming salamat. We give you back all the glory, all the praises and honor. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen.